Magsitayo po para sa pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Nobyembre. Ipanalangin natin ang Santo Papa na sa pagtupad niya sa kanyang misyon, patuloy siyang umagapay sa kawang ipinagkatiwala sa kanya, sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes, sa huling linggo ng karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating parochial vicar, Reverendo Padre Danny Chiwi. Magsitayo po ang lahat. Sa pahag ng Panginoon, ngayon nagtitipon upang pagsalukan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsalukan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang mga pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yun, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tignan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito ay tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Tudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, anupat hindi na makababangon
ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay ang tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilain at papurihan ang puon magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palumuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit
hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda, buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang araw na lang po at matatapos na ang kalendaryo ng ating simbahan. Malapit na po. Sa linggo, sisimulan na natin ang bagong kalendaryo sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Magbabago ang lahat. Kung nakikita nyo, madalas naka-green ang pare, magbabago, magiging violet na. At ito yung panahon na magsisimula muli ang kalendaryo ng ating simbahan. Kaya naman, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy din sa katapusan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagsasalarawan ni Jesus tungkol sa magagandang bagay. Gaya ng tinitignan ng mga tao o pinag-uusapan ng mga tao. Sabi niya, ang kahangahangang mga batong ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Lahat yan, darating ang araw, iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ng magagandang bagay, lahat ng magiginhawa, lahat ng makikinang, lahat ng makikinis, lahat yan iguguho. Sa pagsasalarawang ito, magandang pinapahiwatig ni Jesus. Maganda o pangit na pangyayari, mayroong katapusan. Lahat, maganda man o pangit, mayroong katapusan. Yung kahirapan na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung kaginhawahan na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung sakit na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung problema, pagsubok, kahit ano. Kahit papakiramdam mo, tila walang katapusan. Di ba? Minsan ganun, no? Parang walang katapusan yung sakit. Walang katapusan yung galit. Walang katapusan yung tampuhan. Pero lahat yan, ang sinasabi ni Jesus, mayroong katapusan. Pero may paalala si Jesus. Ang sabi niya, mag-ingat kayo nang hindi maligaw ninuman. Alam nyo, pag may pinagdadaanan tayo, madalas naliligaw tayo. Bakit? Kasi madali tayong magpadala sa sitwasyon ng buhay. Konting hirap, saglit na sarap, isang problema, nadadala tayo. Maliit na galit, nadadala. Konting bagay, nadadala tayo. Kaya nga mag-ingat. Mag-ingat sa mga ito. Yung nararanasan mong kaginhawahan, mag-ingat din. Baka madala ka sa kagahaman. Yung nararanasan mong sakit, mag-ingat din. Maraming magtutukso sa'yo para alisin ang sakit. Maraming ganun eh. Yung magkaaway ng mga mag-asawa, sa gitna ng problema, dyan maraming pagsubok. Dyan maraming tukso. Kaya ang lahat ng ito, pinag-iingat tayo.
Kaya nga, lahat ng ito, sinasabi man may katapusan, hindi dapat malungkot, hindi dapat makampante. Sa halip, dapat nakatuon sa mga bagay na ito. Yung kaginhawahan, hindi yan panghabang buhay. So anong dapat gawin? I-enjoy mo. Yung mga magulang mo na nandyan, iniisip mo ngayon, sakit ng ulo at pasaway, hindi yan panghabang buhay. Kaya samahan mo sila, pagtiyagaan mo, pagtiisan mo. Yung galit na nararamdaman mo, wag mong damdamin, wag mong dibdibin. Hindi yan panghabang buhay, mayroong katapusan. Anong pwedeng gawin? Matuto sa mga bagay na ito. Sa mga magaganda, i-enjoy. Lasapin. Lahat ito, hindi panghabang buhay. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang lahat ay may katapusan. Masaya o malungkot, pangit o magandang karanasan, lahat may katapusan. Ang mahalaga sa katapusan ay kung ano ang ating naging kinahantungan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama, umasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol nawa ay ganap na maiyukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro nawa ay maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo nawa ay magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo nawa ay magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao nawa ay makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang mga dumudulog sa Birhen de Guia na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwinang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa,
ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa pag-alaala sa mga yumao para sa buwan ng Nobyembre. Mapalad ang nagsipanaw sa ating poong may kapal. Lagi silang matiwasay sa gantimpalang kakamtan sa ginawang kabutihan. Aking tagapagsanggalang ay alam kong nabubuhay. Pagsapit ng huling araw, buhay ako sa harapan ng poon nating may kapal. Ang pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong walang maliw na kagandahang loob ay pagkalob mo sa iyong mga yumaong lingkod upang kailanman ito ay magdulot ng kanilang inaasam at sinasampalatayanan sa iyong pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapahingahan ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga sa paghimlay, kaluluwa ng pumanaw, kapiling ng nagsilisan, upang kamtin ng lubusan, patawad, kapayapaan. Amen. Ang mga kaluluwa nawa nila at ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mapanatag sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo tayo't ating ipahayag pagmamahal niya, Diyos nating